We are 9 siblings. Ang negosyo ng tatay ko, sideline niya, nagpapalaki siya ng baboy. So kaming lahat na magkakapatid, namulatan namin, puro paghihirap. Yung iisipin mo, makakakain ba kami mamaya o hindi. Dahil nga sa ganong sitwasyon ng buhay, we were constrained to work at an early age. Kailangan kumita kami ng pera. Pag hindi namin napakain at pag hindi kami kumuha ng kanin baboy, bubugbugin kami ng tatay namin. Every time na nabubugbog kami, hindi namin naiisip that we are being disciplined. Ang naiisip namin, humanda kayo paglaki ko, pagtanda ko, gagawin ko rin to sa inyo. Yun ang sarili ko. Bukas naman sa'kin. Right after my graduation in high school, I was offered a career in singing. May isang grupo, inask ako if I can be one of the members of a show band. I was considered as one of the singers. Ang start ng international singing career ko was in Holiday Inn, Pakistan. Tapos Singapore, tapos part of Malaysia. Mula dun sa isang buhay na kumukuha lang ng kaning baboy, tapos pinatira kami sa hotel. Sabi ko, feeling ko, ganito pala ang buhay ng masarap ang buhay. Kasi hindi namin naranasan yun eh. Kaya lang, yung time na yon, maybe because of my pursuit na may magmahal sa akin, kasi hindi ko talaga naramdaman eh. Nagkaroon ako ng relationship with a married man. Parang na-curious ako, paano kaya ang my boyfriend? Yung involvement ko with that married man grow deeper. Parang feeling ko, hindi na ako makakaalis dito. Actually, twice akong nabuntis sa kanya. At dahil nakakahiya na magkaroon ka ng anak sa isang may asawa, both of us decided na magpa-abort. Pina-abort ko yung 2 baby ko. We were then in Singapore. Pinauwi siya ng asawa niya. Nung pinauwi siya ng asawa niya, wala na siyang magawa. So alam mo yun, I was left heartbroken, I was left devastated. Yun yung naramdaman ko. Pero hindi pa rin ako tumigil, kumanta pa rin ako, nagtrabaho pa rin ako para sa pamilya ko. Until na na-disband na yung group namin. So nung nagkaroon na kami ng iba-ibang buhay, I decided to push through with my studies. Habang tinatapos ko siya, nagtatrabaho ko sa isang company. Tapos nakakilala ako doon ng bagong empleyado lang na nagkainlaban na naman kami. And this time, masayang-masaya ako na naging mag-boyfriend kami kasi binata. We were so in love with each other, I believe. Tapos nag-uusap na kami, we're talking about marriage. Kaya lang, naging problema, itong boyfriend ko, nabuntis niya yung best friend ko. So nung nalaman ko na nabuntis niya, para na namang gumuho yung mundo ko. To the extent na inano ko siya, I drove him away. Kasi masakit yun sa part ko eh. Ang ginawa ko, lagi akong lango. Lango talaga. Yung feeling ko hindi ko dapat maranasan, hindi ko dapat maramdaman. I went to a beach. Yung sa isang beach, nakaupo lang ako sa seashore. Tapos lasing na lasing ako, may dala akong alak sa Cavite. Tapos kinakausap ko yung dagat. Kung talagang totoo ka, patasin mo ang dagat! Yun ang challenge ko sa Lord. I know, God can do that, di ba? Pero hindi talaga yun ang way niya to minister to me. Ang feeling ko nga, I always have to go through the hard way. Nung walang nangyari, lalo ko na-disappoint. So pagbaba ko galing beach na yon, talagang plinano ko na magpapakamatay na ako. Yung ginawa kong suicide, lahat ng external medicines, ininom ko. Nung nagdodorm ako, nakita na nila lahat na bumubula na yung bibig ko. I was rushed to the hospital. During my hospitalization, doon na dumating yung sa brother ko, yung spiritual mother niya, nag-minister sa akin. Nag-struck sa akin yung sinabi ng spiritual mother. Sabi niya sa akin, God is a God of many chances. I should have died nung mga panahon na yon, di ba? Pero hindi. Hindi inalaw ng Lord. Yung pala, meron siyang magandang plano sa akin. Kung tayo lalapit sa
Nung nakakilala na ako sa Lord, tumanggap na ako sa Panginoon, ang buhay na buhay sa puso ko, yung pinatawad ka na ng Panginoon. Nabago na yung pananaw ko. Lalo na ako nagkaroon ako ng hunger and thirst for God's presence. Kasi na-realize ko yung ganito palang klaseng buhay ko kaya pa pala akong patawarin ng Panginoon. Tapos dahil nga puro ako heartbreak, hindi na ako umasa na makakapag-asawa pa ako. Kasi sabi ko, sino pa ba ang lalaki na magtsatsaga sa akin after everything na nangyari, no? But the Lord is so good, the Lord is so faithful, na when I became a born-again Christian, ang unang regalo niya sa akin yung asawa ko. Actually, pen pal kami noon. Ang sulatan namin, wala yung mga pakyut-pakyut. Ang sulatan namin, puro praise report, victory reports after 3 months. He went back to Manila, April, May, kinasal na kami. Natutuwa ako kasi God blessed us with 3 wonderful children. Yung eldest ko is a boy, middle ko is girl, tapos yung youngest ko is a boy. We were trained, kaming dalawa, in February of 2015 to be life coaches. So praise God kasi we are now on our 3rd year as life coaches. All of the pain, all of the hardship na pinagdaanan ko, all of this contributed so much of the kind of woman I am. Napakabuti ng Lord. Isa pa, huwag kayo masyadong magmahal. Yun yung gusto kong i-impart. Huwag kayong magmahal sa tao kasi ang mga tao, kahit ayaw nilang mawawala rin yan. The most important thing is you build a deeper relationship with God kasi God will never leave you. God will never forsake you. Di ba?